Sa ngayon may isang bagay na ayaw mong aminin. Kapag tahimik ka sa isang usapan, may kaba. Parang may boses sa loob mo na nagsasabing, sabihin mo na yan, mag-react ka. Baka mawalan ka ng dating, kaya nagsasalita ka, kahit wala ka talagang gustong sabihin. At hindi mo napapansin, habang mas sinusubukan mong maging interesting, mas nawawala ang attraction. Masakit pakinggan, pero ito ang totoo. Hindi ka nagiging attractive dahil sa dami ng salita mo. Nagiging attractive ka dahil sa kontrol mo sa sarili mo. At ang kontrol, pinakamalinaw na nakikita kapag hindi ka trying hard. Ang malaking pagkakamali ng karamihan ay iniisip nila na ang katahimikan ay kahinaan. Na kapag hindi ka nagsalita, wala kang ambag, wala kang presence, wala kang value. Kaya kapag may dead air, may panic agad sa loob. At doon nagsisimula ang overcompensation. Biglang bibilis ang pagsasalita, biglang dadami ang jokes, biglang magiging reactive sa lahat. Pero sa utak ng kausap mo, isa lang ang binabasa nila. Hindi siya komportable kapag hindi siya napapansin. Hindi nila iniisip ito consciously, pero nararamdaman nila. At sa attraction, ang nararamdaman ay mas mahalaga kaysa sa sinasabi. Ang tahimik ay hindi kulang, signal ito. Kapag tahimik ka by choice, hindi dahil sa takot, ibang signal ang pinapadala mo. Ang utak ng tao automatic na nagtatanong, bakit siya kalmado kahit hindi siya nagsasalita? At kapag walang obvious na sagot, ang utak nila ang mag-fill in ng blanks. Mas confident, mas grounded, mas may lalim, mas mataas ang value. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na hindi madaldal, hindi nag-i-explain ng sarili, hindi naghahabol ng attention, pero kapag nagsalita, lahat nakikinig. Trick 1. Silence creates pressure in a good way. Kapag ikaw ay tahimik pero present, may nangyayaring kakaiba. Hindi ikaw ang naiilang, sila. At sa psychology, ang taong mas nag-a-adjust ang siyang mas invested. Habang ikaw ay kalmado, sila ang mas nagsasalita, mas nag-e-explain, mas nagbubukas. At habang ginagawa nila yon, mas tumitindi ang emotional connection nila sa'yo. Hindi mo sila inaakit. Pinapayagan mo lang ang utak nila na magtrabaho. Trick 2. The brain respects restraint. May tahimik na rule ang utak ng tao. Kung hindi ka nagsasalita ng sobra, may dahilan. Kapag lahat ng iniisip mo ay lumalabas agad sa bibig mo, mukha kang impulsive. Pero kapag may filter ka, ang dating mo ay intentional. At ang intentional behavior ay palaging iniuugnay sa maturity, intelligence, confidence. Kahit wala kang sinasabi, may mensahe ka pa ring ipinapadala. Trick 3. Trying hard signals neediness. Ito ang parte na ayaw marinig ng karamihan. Kapag sobra kang effort, gusto mo silang mapatawa. Gusto mo silang ma-impress. Gusto mong magustuhan ka agad. Ang utak ng tao binabasa ito bilang may kailangan siya. At ang neediness ay hindi kailanman attractive. Hindi dahil masama ka, kundi dahil ang attraction ay gumagana sa perceived abundance, hindi sa kakulangan. Trick 4. Calm presence equals high status. Ang mga taong tahimik pero kalmado ay nagmumukhang may kontrol sa sarili. At sa social psychology, ang taong may kontrol ay automatikong nakikita bilang high status, hindi dahil dominante, kundi dahil hindi sila nagmamadali. Trick 5. Silence amplifies your words. Kapag konti lang ang sinasabi mo, mas bumibigat ang bawat salita, parang ginto, hindi mura, kaya pinapahalagahan. Ito ang dahilan kung bakit mas tumatama ang salita ng tahimik, mas naaalala sila, mas pinapakinggan sila. Trick 6. The power of the pause. Kapag may nagsabi ng tanong sa'yo, huminto ka, 2, 3 segundo. Ang maliit na pause na iyon ay nagsasabing, iniisip ko ang sagot ko, at iyon ay confidence. Trick 7. Quiet equals awkward. May dalawang klase ng katahimikan. Una, takot. Pangalawa, comfort. Ang attractive ay ang pangalawa. Hindi ka umiiwas. Nandoon ka lang. Trick 8. Silence keeps mystery alive. Kapag lahat ay sinasabi mo, wala ng curiosity. Pero kapag may restraint, ang utak ng tao gustong malaman pa. At curiosity ay attraction. Trick 9. You don't need to prove anything. Ang tahimik na tao hindi nila pinapatunayan ang sarili nila. At sa psychology, ang hindi kailangang mag-prove ay mukhang valuable na agad. Trick 10. The sweet spot. Tahimik, pero engaged. Present, pero hindi pilit. Relaxed, pero aware. Ito ang sweet spot ng attraction. Final reminder. Hindi ka boring dahil tahimik ka.
Hindi ka invisible dahil hindi ka nagsasalita. Ang tanong ay, tahimik ka ba dahil natatakot ka? O tahimik ka dahil komportable ka sa sarili mo? Kapag ang katahimikan mo ay galing sa comfort, nagiging confidence ito. At ang confidence na hindi pilit, iyon ang pinaka-attractive sa lahat.